So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, nagsalita po itong si Vice President Sara Duterte na dapat din daw pong tanggalin na Senator Judge sa impeachment trial niya itong sila Senator Risa Ontiveros, itong sila Gatchalian, sa kadahilanan daw po na sila ay mga bias. Wow! Nanggaling pa mismo sa bibig ng ating Vice-Presidente yung mga salitang yan. Diba? Na bias daw itong si Risa Ontiveros. Bakit hindi mo i-call out yang sila Bato, sila Robin, sila Amy Marcos? Na in the first place, itong si Senator Risa Ontiveros, yung kanyang political opinion, yung kanyang political perception ay napaka-neutral. Diba? Hindi nga siya naglahad na ganito ganyan. Oo, si VP Sara dapat i-dismiss natin, mag-motion tayo. Wala nga siyang sinasabing ganun eh. So far, yung mga sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, we need to base on our constitution, rule of law, due process. Diba? Yan yung aking nakikita. Pero dito kay VP Sara Duterte, dahil sa paningin niya hindi pumapabok sa kanya, abay sa kanyang tingin, yung mga senador na yan ay bias. So, basically, yung 18, hindi bias, tapos yung 5, bias daw po. Alright, sige. Panoodin natin to mga minamahal. Grabe yung ating BP, no? Ay, nako. Judge daw ang dapat mag-inhibit o hindi lumahok sa impeachment case dahil biased. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. May patutsada rin siya kay Palace Press Officer Claire Castro. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo, exclusive. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang panunumpa ng ilang nanalong opisyal sa Mindanao nitong nakarang eleksyon sa Davao City. Matapos niyan, eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang bise. Sinagot niya ang mga isyu kabilang ang panawagan ng ilang kritiko na mag-inhibit o wag nang lumahok bilang Senator Judge sa impeachment case na Senator Robin Padilla at Senator Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, hindi lang sila ang dapat ipa-inhibit. Kung disqualify natin, no? Ipapa-inhibit natin ang mga bias na senators, madami tayong ipapa-inhibit din. Tulad ni Senator Risa Ontiveros na sa isang public speech niya ay sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Si Senator Chis Escudero, si Senator Pimentel na nagsabi, ano ba sinabi sa akin? Unhinged. Parang yun ba ang term na ginamit sa akin? Basta sinabi ay lukaret. Natanggap na raw ng kampo ng bise ang summon mula sa Senado. Na-i-refer na niya raw ito sa kanyang legal team at hinihintay ang abiso kung magpapakita siya sa impeachment court. Wala pang instructions ang mga lawyers sa akin kung pupunta ba ako or hindi. Naging matipid naman ang sagot ng bise sa pahayag ni Pangulong Bongbong. Alright. Rinig ninyo. Balat sibuyas pala itong vice-presidente natin eh. Buwagin ng mga Duterte sa katiwalian. Yun yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros. Yung unhinged naman na sinabi ni Coco Pimentel is patungkol yun sa, I think, nung binantaan mo. 'Di ba? Itong ating presidente, itong sila First Lady, 'di ba hindi naman tamang gawain yun bilang isang lawyer. Second to the highest of public official ng bansang Pilipinas, 'di ba? Na manggagaling pa sana sa iyo yung proteksyon para sa ating presidente, pero ikaw pa yung gumagawa ng theft, 'di ba? Kaya nasabing ikaw ay may pagka-loka-loka. So ngayon napansin niyo, pag pabor kay VP Sara Duterte, okay lang. Pag hindi sa kanya pabor, kino-call out niya. Lakas baka ni Sara Duterte, lakas maka-trash na ugali. Imagine nyo sana ipagdasal na lang natin itong si VP na sana nasa maayos pa din siyang pag-iisip. 'Di ba? Actually, kung wala ka naman talagang kasalanan, kung wala ka namang ninakaw, bakit ka matatakot? In the first place. 'Di ba? Bakit? Kung wala ka namang ginawang kasalanan, bakit ka matatakot? Ba't di niya pangalanan itong si Bato? Ba't di niya pangalanan si Go, si Robin, si Amy? 'Di ba? Kasi inuutos-utusan niya. Ganon ba yon? Ay, napakahudas naman. Yung 18 na senador, pabor sa kanya, okay lang. Hindi mga bias. Ngayon naman, yung 5 bias.
5 na nga lang yun, naging bias pa. Ano ba naman tong nasa utak ng ating Vice Presidente? Alright, tuloy pa kayo sa kanyang sinabi. Marcos na handa ito magipagdialogo sa Senado at Kamara para ayusin ang gusot sa issue ng impeachment. No comment. Pero may patutsada siya kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kamakailan ay nagpahayag hinggil sa umunay mga taong manggagamit at handang magpagamit. Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, Ini-insist talaga ni VP Sara Duterte no, na magpinsan itong si Claire Castro at itong si Franz. Ayaw niya ng fake news, ayaw niya ng binibiktima siya ng fake news, pero siya mismo nagkakalat ng fake news. at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko, garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. Wala Wow. pang comment. Wow ha, garbage in, garbage out. Parang ikaw, 'di ba? Basura yung ugali. Tinutukoy mo ata yung sarili mo eh. 'Di ba? Mga minamahal, lakas makapagsabi na kailangan palayain natin ang ating bayan laban sa mga manlulupig pero hindi man lang nagkokomento tungkol sa West Philippine Sea issue. Kaya nga lahat ng banat niya bumabalik din sa kanya eh. 'Di ba? Parang pinapatamaan niya lang din yung kanyang sarili. Oh, katulad nito, garbage in, garbage out. Hindi ba't ikaw yon? Hindi ba't mas tama na ilarawan yung sarili mo bilang ganon dahil basura ka? Alright. Torian sina Yuse Castro o Representative Franz Castro. Sinagot naman ng BC ang rekomendasyon na inihain ng komite sa Kamara para pasampahan siya ng kasong plunder dahil sa umunoy maling paggamit ng confidential funds sa OVP at DepEd noong siya pa ang kalihim nito. Kung ako, okay lang. Dahil politiko ako, gusto ko rin sumagot sa loob ng korte. Oh, yan na naman tayo eh. Gusto kong sumagot sa loob ng korte. Pero nung pinatawag ka noon sa National Bureau of Investigation, ganun din yung sagot mo. Gusto mong pumunta kasi para maipaglaban mo yung sarili mo. Pero nung nandoon na yung hearing, nagtatatatakas ka. 'Di ba? Oh, nung hearing sa confidential funds mo, a-attend ka, sabi mo, pero ano nangyari? Pumunta ka sa Calaguas Island, nagbakasyon. Ano pa mga bang aasahan natin dito sa ating Vice Presidente? Pero naaawa ako dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating opisina. Tungkol naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa ICC sa The Hague. Hindi pa raw alam ng bise kung saang bansa posibleng ilipat ng kanyang ama sakaling paniga ng ICC ang hinihiling nitong pansamantalang kalayaan. Ang dasal nating lahat at panawagan natin lahat ay makinig ang ICC judges at maging patas sila sa pagdesisyon base doon sa submission ng Defense Council. Nagbabalita Magiging patas talaga eh. Inamin ba naman ni Kaufman na hindi na uulit sa ginawang krimen itong si former President Duterte? Sabi pa nga ni Leila de Lima, trabaho lang, walang personalan. Eh gusto naman kumita ng tao ng pera, bakit hindi nyo pagbigyan? 150 million per month pa naman. Galing pa naman yun sa kaban ng bayan. Sa pagbebenta nila ng mga gamit, 'di ba? Yun yung sabi ni BP, pag wala na silang pera, magbebenta daw sila ng mga gamit nila sa kanilang mga bahay. Alright, mga minamahal, yun po, ano yung masasabi ninyo? Dapat iligwat din daw itong sila Ontiveros dahil mga bias daw. Pero sila ba to, hindi dapat iligwak kasi nakapanig sa kanya. Halata naman yung mga komento nila Bato, nila Aimee na mga bias, 'di ba? Nila Go, halatang mga bias. Hindi daw dapat yun iligwak. Dapat ang nililigwak daw sila Ontiveros, yung mga neutral ang opinion. Yan dapat yung nililigwak. Kasi asar talo siya. Kasi mayroong kumukondena sa ginagawa niyang pagnanakaw. 'Di ba? Galing nga po sa kaban ng bayan. Alright, mga minamahal. Kayo, komento ninyo. Gusto ko pong marinig. Yes, mga minamahal. Anyway, pahingi lang ako ng comments ninyo dyan sa ilalim. Mag-comment kayo kung ano yung masasabi ninyo. Likes, huwag niyo kalilimutan na mag-likes and also share. And also, don't forget to click the subscribe, yung subscribe button ha, at i-hit nyo mga minamahal yung
notification bell para lagi kayong nanonotify sa mga video na ina-upload natin. Time to time. Every 2 hours nag-a-upload po tayo. Alright? It's me again, Alicia nyo. Ingat mga kababayan.